Boss, wag kami yan. Diretso tayo. Magandang gabi sa atin. Pwede mo ba natin minsan makatayong lahat na ito ngayon po? At palakpakan mo nga natin ang Panginoon sa buhay ko, sa buhay ng bayan ng Bimba, sa buhay ng bawat kabataan. Amen. Pwede mo palakpakan natin si Lord. Bigyan mo ng 10 seconds lang. Okay. 'Di
tao ka pala. May Diyos pala tayo. Kristiyano, bayan tayo. Ganito kung walang pagtibay, naniniwala ka na may pag-asa pa tayo. Because you have rejected knowledge, dahil tinanggihan natin yung kaisipan na ito, I also reject you. Sabi ng Panginoon. Because you have ignored the law of your God, I also ignore your children. Kaya pala, hindi na minapansin ang tama sa tama. Kaya pala nakalimutan na natin manindigan sa kung ano ang tama sa tama. Kabataan, andito ang ating SK Federation President. Salamat po, Sir Angel. Palagyan naman sa amin. Sa pagsusuporta sa mga ganitong gawain. Sa mga kaibigo. Kasi naniniwala pa tayo. Nasa pundasyon natin ang susunod na henerasyon na ito. Henerasyon darating. At kung magbabago tayo ng isip, at kung tayo ay hindi makakalimot, may pag-asa pa ang aking bayan. Malawan natin si Lord. Batas at Biblia. Magkaiba nga ba? O di magkaiba? Batas na pamutunan ng tama at mali. Biblia na pundasyon ng buhay at katotohanan. Nakalimutan na natin. The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Preamble sa Tagalog. Tayo, ang soberanong sambayanang Pilipino, ay humingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos. Hello? Para mapunan yung constitution ng natin at sa ligang batas. Hiningi, kawan, ang tulong ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit? Upang makabuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at matatag na isang pamahalaan na maglalaman ng ating mga mithiin at mithiin. Magtaguyod ng kabutihang panglahat. Mag-ingat at magpaulat sa ating patrimonya at matiyak sa ating sarili at sa ating mga inapo ng generation. Ang mga pagpapala ng kasalulan at demokrasya sa ilalim ng pamamahala ng batas at pagkakaroon ng pantay na rehimen, pag-ibig at katotohanan ng konstitusyon ito. Malinaw ba? Malinaw ba? Batas! Republic Act 8044, Youth in Nation Building Act, Section 2, Policy B. To infuse in them faith in the Creator, belief in the sanctity of life and dignity of human person. RA 1147
nation building and shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. Talaga tayo batas yun. Pero nakalimutan natin sumunod. Sabi ng mga kabataan, boring naman yung pastor. Kasi nag-word of God sa aming kalagitnaan. Killjoy. Alam mo natin, yung pag-show up ng talagang natatagong ability, talent na yan, gift yan mula sa Panginoon. Kaya ngayon kayo, mga kabataan, panalo na kayo, palagpakan nyo sa ninyo. Ngayon pa lang panalo na kayo. Kasi yung potential na nilagay ng Diyos namin, sabi ng salita ng Panginoon, before I formed you in the womb of your mother, I know you. Alam ng Diyos, darating ang isang gabi, tatayo kayo sa entablado nito, at ipapakita nyo, ipaparinig ninyo, yung natatakang talento na ang Diyos lamang ang nagkaloob para sa inyo. Palagpakan natin si Lord. Kulang ba tayo sa batas? Kulang ba ng batas? Yung ibang batas hindi na nasunod. O hindi tayo nagpapasakot sa batas. O dahil hindi natin nakikita ang tunay na solusyon sa lumalaking problema. O kaya tuloy natin nalilimutan kung ano yung tama at totoo sa atin bilang mga kapwa Pilipino. May pag-asa po ba? Parang nawala na yung mga pag-asa. May pag-asa po ba tayo? May pag-asa po ba tayo? Ano? Bataang Timbanyans? Kung walang pag may pag-asa ba? Okay lang, kung walang pag yung katatanong ka nabitin mo, sabi mo, anong gagawin natin? Anong magagawa natin? Anong magagawa ko? Sa aklat ng Timoteo, sa unang Timoteo chapter 4 verse 16, verse 12, sabi dito sa Tagalog, huwag mong hayaang hamakin ka ni naman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Praise God! Amen! Lahat ng mga tayo dito, nagkakaisa pag-usapan ang Panginoon. Iba-iba po yung relihiyon natin kinagbibilangan, pero naniniwala ako meron tayong iisang pinagkakasunod. Kaya po yung Constitution, ilan pong lawmaker, mga nasa Congress, upper and lower chamber, ang daming iba't iba yung personalidad, individual, perspective, religion, pero silang lahat nagkasundo na tayo gagawa ng batas at hihingi tayo ng tulong sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palagpakan natin si Lord! Be a good example in words, in conduct, in love, in faith, in purity. Dito ako magtatapos. Meron akong kwento. Sino ba ng kwento? Kasi hindi ko papasok. Meron tatlong matandang babae. Nagkwento-kwentuhan sila sa kusina. Ang sabi ng isa, ay kaganda naman ang kwento. Mas maganda pa yata eh. Ipagtimpla mo nga ako ng kape. Ang sabi ng isang babae, tumayo,
naglakad, at maya-maya pupunta na siya sa lababo, bigla siyang napalingon sa isang kasama niya. Ano rin gagawin ko? Magtitimpla ba ako ng kape o tsaa? Grabe ko yung makakalimutin. Sabi ko kaibigan niya, ikaw naman masyado kang makakalimutin. Sabi ko isang magandang babae sa kanya, nagpatimpla ba ako sa'yo ng kape? Tumawa naman kayo. Makakalimutin din! Eh mamaya-maya, yung isa nilang kasama, may tatlo sila, nakatarinig eh. Sabi niya, ano ba naman kayo? Kababata pa natin. Makakalimutin na kayo? Knock on wood. Mamaya-maya, tumayo siya sa pinagkukuhan niya at naglakad siya palabas. Sabi ng dalawang babae na matanda na iwan, sabi niya, oh, ba't ka tumayo? Saan ka naman pupunta? Nasabi doon sa isang babae matanda, may kumatok. May kumatok sa pintuan pag bubuksan ko. Makakalimutin talaga. Kalimutin ka tayo. Makakalimutin talaga? But there is another horrible disease
Madaming yung people sa lugar na to, Lord. Hindi ko sila kilala, pero ikaw kilala mo sila. Alam mo kung sino sila at alam mo kung saan mo sila itatala. Some of them magiging guro sa paaralan. Some of them i-raise mo para mamuno sa bayan. Some of them ilalagay mo sa pamunuan, sa leadership, sa managerial, sa iba't ibang posisyon sa gobyerno, sa kapulisan. Itong mga kabataang ito, darating ang panahon, magiging magulang, magiging ina ng kanilang mga anak, magiging ama ng mga ino. Panginoon, din pala na ang kapangyarihan ng salitang ito ng panalangin ay tumagos hanggang sa kaibuturan ng puso. But Lord, now, it's every heart. Just open it. Just feel it, Lord. Kapkahan mo yung bawat puso. Bawat pagkatao. Lord, wala kang ibang panalangin. Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Patawarin mo ang kasalanan ng bayan ito. Patawarin mo ang aming mga pagkukulang sapagkat nalimutan namin kung ano ang aming pinagsimulan. Panginoon, heal our heart. Magaling mo. Upang yung mga masasamang balita ay dumamit ang pagkakataon na ito'y mapalitan ng magandang balita. Balita na meron